Hesitation. Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At regarding to dun sa experience ko. So, isi-share ko yan dito sa video na to. Batid sa inyong kaalaman na ako po ay also an entrepreneur, a businessman. So, isi-share ko sa inyo dito yung experience ko regarding hesitation. Okay? So, before, nung nagsisimula pa lang ako, bago pala yan, discuss ko muna sa inyo yung tatlong klase ng market. Okay? Meron tayong tinatawag na hot, warm, tsaka cold market. So, yung cold market, ito yung mga tao na hindi mo kilala at hindi ka rin kilala. Then yung warm market, ito naman yung mga taong kilala ka. Kapag binanggit yung pangalan mo, madidescribe ka nila. Okay? And then yung hot market naman, ito naman yung mga taong close sa'yo. Halimbawa, yung mga relatives mo, family, and close friends. Yan yung hot market. Siguro maybe yung iba sa inyo na nakakapanood itong video na to, maybe you are starting a business or medyo matagal ka na, maybe makatulong sa iyo tong video na gagawin natin, no? So, and alam ko, marami din sa inyo ganun yung na-experience na, alam mo yon yung meron kang product, meron kang service na inaalok sa mga hot and warm market mo, di ba? Ang nangyari, ito, share ko sa inyo yung kwento ko, ha. Bago ko magsimula sa industriya ng pagnenegosyo, ako yung klase ng tao from elementary, high school to college, yung mga nakakakilala sa akin, yung mga relatives ko, family and classmates, ang pagkakakilala nila sa akin, ako yung suplado, tahimik, hindi approachable, hindi pala kaibigan, mahilig lang akong, alam mo yun, yung bookish o nag-aaral lang, ganyan, average lang naman ako, hindi naman ako matalino. But then, nung time kasi na yun, nakafocus lang ako sa pag-aaral kasi alam ko, kaya nga nag-abroad yung mother ko para makapagtapos kami ng pag-aaral. So yun lang yung mindset ko dati, naka-laser focus lang ako na makatapos ang pag-aaral. Meron ako mga kaibigan, pero iilan lang, talagang pag hindi mo talaga ako kinausap, hindi kita kakausapin. So ganun yung pagkatao ko dati, hanggang umabot ako ng college, ganun talaga. So ang nangyari, nung nag-shift ako from being suplado to mahiyain, tapos pumasok ako sa mundo ng pagnenegosyo, nagbago lahat. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, yung attitude ko, yung character ko, as in 360 degrees, nagbago talaga lahat yung pagkatao ko. Talagang binago lahat nung pagnenegosyo. So napalapit din ako sa Diyos at nagbabasa ako ng Biblia. So eto, share ko sa inyo yung experience ko. One time, kapag may inaalok ako sa mga kaibigan ko ng product, may inaalok ako sa kanila ng produkto ko, hindi sila bumibili. Alam niyo kung bakit? Kasi yung pagkakakilala nila sa akin, yung past, hindi yung present. Naninibago sila na, eto ba ano nangyari kay Imo? Bakit biglang naging approachable? Bakit biglang nagbago ugali? Bakit biglang palakaibigan? Yun yung pagkakakilala nila sa akin. Kaya nangyayari, yung hot and warm market ko, talagang walang bumibili. Okay? And then, may isa pa akong experience. Nag-message ako dun sa classmate ko, high school classmate ko. Hindi ko pa man din, wala pa akong ino-open na topic. Kinakamusta ko lang. But then yung reply sa akin, kaya mo ako mini-message kasi may kailangan ka sa akin. May kailangan ka sa akin.
So, nung time na yun, parang sabi ko ba, kakaiba yung response niya sa akin ha. So, medyo na-challenge ako doon. But then, natawa na lang talaga ako kasi, alam mo yun, yung, hindi mo pa man din ino-open yung gusto mong iparating sa kanya, parang hinusgahan ka na kagad. Parang ganon. So, alam ko marami sa inyo mga bago, startup, na nagnenegosyo, naka-experience ng ganon. Tama ba? Message nyo nga dito kung nakare-relate kayo or ganun din yung na-experience nyo before. Kaya ako ginawa tong video na to para malaman nyo yung approach para dun sa mga hot and warm market nyo. Okay? Kasi nagawa ko siya. Ngayon, kung ganun kasi kumbaga yung mga previous, kumbaga yung mga hot and warm market mo kasi, yung nakaraang ugali mo, yung nakaraan mong pagkatao, yun lang yung alam nila. Hindi nila alam yung present mo. Kaya yung tiwala nila, hindi nila maibigay sa'yo. Kaya yung simula na nagbago ka, naninibago talaga sila. Naninibago talaga sila. At hindi ka nila maintindihan. Bigla ka na lang nagbago. So, ganun din na experience ko. Ngayon, paano mo sila mabebentahan ng produkto mo? O paano mo sila nabibigyan ng serbisyo na alam mo naman na makakatulong yun sa kanila? So, ang gagawin mo lang ay kailangan mo lang mag-focus dun sa product na binebenta mo or yung serbisyo na ipoprovide mo sa kanila. So, kailangan bago mo ibenta yung produkto na yan sa kanila, make sure na ikaw mismo bilang may-ari o bilang businessman na binebenta mo yung produkto na yan, dapat ikaw mismo ay tested mo yung product na binebenta mo. Kasi once na i-offer mo yan sa mga kakilala mo, dapat confident ka. Dapat kumpiyansa ka na yung produkto na binebenta mo sa kanila ay makakatulong sa kanila. Kasi once na maramdaman nila na ikaw mismo hindi kumbinsido na yung product mo makakatulong sa kanila, hindi talaga bibili yan sa'yo. So, ang gawin mo, subukan mo muna yung product na binebenta mo, at kapag napatunayan mo talagang quality siya at makakatulong sa maraming tao, which is na-test mo sa sarili mo, na-justify mo, dun ka na mag-approach sa mga hot and warm market mo. Okay? And then, dun mo na i-discuss kung ano yung mga benepisyo na pwede nilang makuha once na mag-avail sila ng product mo. So, magpo-focus ka lang sa product itself. Hindi yung ikaw, yung kasi pag sarili mo yung binebenta mo muna sa kanila, hindi talaga sila bibili. Pero kung magpo-focus ka dun sa product, makakabenta ka ng produkto mo. Which is yun din po yung nangyari sa akin. At meron ako mga classmates na kamag-anak na bumili. Kahit na ang pagkakakilala nila sa akin before ay ganun, mahiyain, suplado, talagang naninibago sila sa akin. Nalagi ako nasa social media, nagla-live ako, gumagawa ako ng mga content. So, well, hindi ko talaga masisisi talaga. Kasi kahit naman ako, sa sarili ko, nagbabago na, naninibago din ako. Pero, ito na ako ngayon. Ito na yung ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng mga content na makakatulong sa inyo. Meron din akong product na makakatulong din sa inyo. So, and then nagsishare din ako ng wisdom ng Diyos, ng Panginoon. Which is, pwede makatulong sa pang-araw-araw niyong pamumuhay. So, yan yung ginagawa ko ngayon. At binabahagi ko yan dito para maging aware kayo na meron akong ginagawa na baka sabihin nyo, more on posting lang ako ng content. Hindi. Gusto ko lang naman malaman din nyo na nagnenegosyo din ako. At gusto ko din na yung experience ko, ibahagi ko sa inyo nang sa gayon, kung makaka-relate ka, pwede mong magamit yung experience ko na yon. Kasi, kumbaga, nasubukan na at nagkaroon ako ng resulta. Okay? So, yon, ulitin ko, kung hindi mo mabentahan yung hot and warm market mo,
dahil sa pagkakakilala nila sa'yo, yung past na attitude mo, past character mo, yun ang pagkakakilala nila sa'yo, mag-focus ka mismo sa product mo. And kailangan matest mo yan sa sarili mo, ma-justify mo na quality talaga yung product na yan. Kasi at the end of the day, kung magkaroon man ng problema yung product na yan, pangalan mo pa rin ang nakataya dyan, yung integrity mo. So kailangan sigurado ka sa produkto na binebenta mo, at sigurado ka na yung product na yan ay makakatulong sa maraming tao o serbisyo na meron ka. Okay? I hope nakatulong sa itong video na to. Maikli lang naman tong video na ginawa ko, but then sana makatulong sa inyo. Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang na magnegosyo. Okay? So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.